Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Tanong at Sagot sa Biblia. Mga kapatid, ang ating pong babalangkasin at ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa bahagi ng tao at ang ating pong bibigyang linaw na katanungan ay itinuturo po ba sa Biblia ang trichotomy o tripartite? Let me repeat, brethren in Christ, itinuturo po ba sa Biblia ang trichotomy or tripartite? Mga kapatid, ito po ay minsan nagbibigay po confusion sa tao kung binubuo po ba ang tao ng tatlo or dalawa lamang dahil again ang iba po ay nagiging dogmatic mga kapatid sa isa pong katuruan lamang. Kaya nga po nagkakaroon po ng problema dahil ito po ang pinag-uusapan ngayon commonly sa mga nag-aaral ng theology, brethren in Christ. Ngayon, ang tanong, itinuturo po ba sa Biblia ang trichotomy or tripartite, brethren in Christ? Let us read here in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, Tagalog ang Biblia. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. And in King James Version, 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, brethren in Christ, maliwanag po na binabanggit po ng 1 Thessalonians 5:23 ang tatlong bahagi ng tao which sa Tagalog nga po ay espiritu, kaluluwa at katawan, while in English, spirit, soul, and body. Now, we called it, brethren in Christ, in a theological term na trichotomy or tripartite, spirit, soul, and body. Because the Greek words of spirit is pneuma, and then the Greek word of soul is soke, and the Greek word of body is soma, while the Hebrew word of spirit is roach, and the Hebrew word of soul is nephesh, and the Hebrew word of body is basar. So here, brethren in Christ, maliwanag na binanggit po sa 1 Thessalonians 5:23 na magkakaiba po ito at ang tao ay binubuo po ng tatlong bahagi. Ulitin ko lamang po, spirit, soul, and body. Hindi pwedeng ang spirit at saka soul ay iisa dahil ang ginamit na Greek word at ginamit na Hebrew word sa spirit at saka soul ay magkaiba mga kapatid. Kaya mababasa natin sa Bible or itinuturo sa Bible mga kapatid ang tinatawag natin na trichotomy or tripartite dahil binabanggit po ang spirit, soul, and body. Ngayon, mga kapatid, itong tripartite, brethren in Christ, or trichotomy, it will take place, brethren in Christ, at ito po ay para sa mga maliligtas. Because in 2 Corinthians 5:10, Tagalog ang Biblia, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. And in King James Version, 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ,
that every one may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So here, brethren in Christ, ang ginawa ng ating katawan will be rewarded. At ito pong mga kapatid ay magtitik place sa judgment seat of Christ. Itong judgment seat of Christ na kilala sa tawag na Bema, this is for believers, brethren in Christ. At tingnan po natin kung kailan po ito magtitik place sa ating pong end times chart. So kung makikita po natin dyan sa ating charts, mga kapatid, itong judgment seat of Christ ay mangyayari yan after ng rapture before the 7 years tribulation. Let me repeat, the judgment seat of Christ ay magtitik place or the judgment seat of Christ or yung Bema magtitik place right after the rapture of the church and before the 7 years tribulation. At ito po mga kapatid ang ating pong makikita at magtitik place po ito mga kapatid sa unang pagkabuhay because ang mabubuhay sa rapture ay yung mga mananampalataya. Let us read in Revelation 25, Tagalog ang Biblia. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. And in King James Version, Revelation 25, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Kaya mga kapatid, ang makakalakip po ng first resurrection, ito po ay ang mga mananampalataya at sila po ang haharap sa judgment seat of Christ, which known as Bema, brethren in Christ. And again, as what I said, it will take place right after the rapture before the 7 years tribulation, brethren in Christ. Now, let us look sa two kinds of resurrection. Yung first resurrection is for the believers and second resurrection is for the unbelievers. Kaya ito pong trichotomy or tripartite, brethren in Christ, ito po ay para sa mga mananampalataya na nakalakip mabuhay sa unang pagkabuhay na maguli at nakalakip po sa rapture na siyang nirewardan po sa judgment seat of Christ or Bema judgment na tinatawag po natin mga kapatid. And again, ang lahat ng maliligtas ay mayroon pong tripartite or trichotomy with spirit, soul, and body. Dahil sa pagkabuhay na maguli, mga kapatid, ay bibigyan tayo ng glorious body at ang ating kaluluwa at espiritu ay magsasama-sama, mga kapatid. I hope that I answered the question. Itinuturo po ba sa Biblia ang trichotomy or tripartite? And the answer is yes. And this trichotomy or tripartite, this is only for the believers na maliligtas at makakapiling ng ating Panginoon sa walang hanggan. Mga kapatid, minsan pa, salamat po mga kapatid, yan po ang ating ating pong segment ngayon, tanong at sagot sa Biblia. And again, brethren in Christ, if you have any questions, you can comment below at the comment box, and sa mga susunod nating pagtatalakay ay ating pong sasagutin ang inyong mga katanungan. Once again, God bless us all.